ating pong ihanda ang ating pong sarili sa sa pananambahan sa Panginoon. Amen. Isang magandang umaga po sa bawat isa. Pakibati nga po ng Happy New Year. Happy New Year. Bagong taon, bagong, ano ba ang pwede niyong makita? Bagong mukha ba yung katabi niyo? O bagong aura? Yan. So sabi po, kung ano tayo ngayon, ay gawa ng Diyos. Amen po ba? Kung ano meron po tayo ngayon, at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na ihinanda niya nung una pa man upang gawin natin. Diba, napakaganda naman po ng salita ng Diyos. Sabi po yon sa Efeso chapter 2 verse 10. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At pakikipag-isa natin kay Jesucristo ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya nung una pa man upang gawin natin. Ano ang pinagagawa sa atin ng Panginoon na dapat nating sundin? So tayo lang po ang nakakaalam nun. At ngayong araw na to, minsan pa po nating gunitain ang mga pagpapala, ang lahat ng bagay na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Sandali po tayong pumikit at alalahanin po natin yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We worship you and we adore your name, Lord. Tunay, Panginoon, sa nakalipas na 2025, maraming pagtuturo, maraming mga tagumpay, maraming kahinaan, pero Lord, pinalitan mo ng kalakasan. Maraming pagsubok, pero Lord, salamat dahil kasama ka namin sa pagtagumpay, Panginoon, ng lahat ng mga bagay na nangyari sa aming buhay. At bilang mga anak mo, Panginoon, patuloy naming gugunitain ang iyong pag-ibig, ang iyong pagpapatawad, ang lahat ng bagay na ginagawa mo na kulang sa salita na amin pong inihahayag. At sa ngayon, sa taong 2026, marami kami, Panginoong, pagkukulang. Pero Lord, tutulungan mo kami na mas higit na magawa namin kagaya ng sinasabi, Panginoon, ng iyong salita, na marami kang inihanda na mabubuting gawa, pero dapat din po namin gawin ang mga bagay na dapat naming sundin, Panginoon, sa iyo. Lord, salamat sa umagang ito. At sa umagang ito, Panginoon, ikaw lamang ang aming iisipin. Ikaw lamang, Panginoon, ang bibigyan namin ng mataas na pagpupuri at pagsamba dahil tunay na isa lamang ang aming layunin sa umagang ito, ang maibalik ang lahat ng bagay na ginawa mo, Panginoon, sa amin. Lord, salamat nga po, pangunahan kami ng iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan dahil tunay, O Diyos, narito ka. Narito ang iyong presensya. At ang iyong presensya kapag narito, naroon ang kapayapaan, kagalakan, lahat ng bagay, Panginoon, na kulang sa aming buhay. Kaya't Lord, samahan mo kami ngayong umagang ito dahil ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat at pagsamba ay ibibigay namin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Amen? So minsan pa, bigyan po natin ng pagsamba dahil araw-araw yung kagalakan, araw-araw yung pag-ibig ng Diyos sa buhay po natin. Oh
Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang Church! katulad, lalala kang Sigaw natin! Wala kang katulad, lalala kang katulad. 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 Wala kang katulad, Wala kang katulad, wala kang katulad, lalala tulad. Wala kang katulad. Ano man? Ano man maging panahon, yes Lord. ano mang pagkakataon, Hallelujah. ano mang Maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Deklara po natin ngayon. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, bisan pa, mas malakas. Ano man maging panahon, yes Lord, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ika'y pupurihin, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Nais namin, Panginoong, dalhin ang awit na mayroong pasasalamat, Panginoon, sa iyo. Dahil ang lahat ng pinagkukunan namin, Panginoon, ay galing sa iyo. Hayaan mo na ang aming papuri at pagsamba ay maging mabuting samyo, Panginoon, sa iyong harapan. Nagpagpakumbaba sa iyo, O Jesus. May dalang awitin, mga panalangin, nananabik sa iyo, aking Jesus. Ikaw ang kasiyahan ng aking puso. Narito nagsusumamo, hayaan mong maging pagpapalang sa iyo. Magpakailanman sa'yo ang papuri, sa'yo ang awit, Jesus. Magpakailanman sa'yo kalwalhatian at kadakilaan, Jesus. Oh, Jesus. Nagpapakumbaba sa'yo, O Jesus.
mga panalangin. Nasasabik sa'yo, aking Jesus. Ikaw lamang, ikaw ang kasiyahan ng aking puso. Narito nagsusumamo. Hayaan mong maging pagpapala sa iyo, magpakailanman. Sa iyo ang awit, sa iyo ang awit, Jesus. Magpakailanman. Sa iyong kalwalhatian ang kadakilaan, Jesus. Magpakailanman, magpakailanman. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang awit, Jesus. Magpakailanman. Sa iyo ang kadakilaan, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Sa iyong kabibilan. Isigaw po natin, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, wala kang katulad. Ika'y nag-iisa. Kataas-taas ang Diyos, lahat ng papuri para sa iyo. Kataas-taas ang Diyos, wala kang katulad. Wala kang katulad. Ika'y nag-iisa. Kataas-taas ang Diyos, lahat ng papuri. Minsan pa, lakas po natin sa Panginoon. Kataas-taasan. Kataas-taas ang Diyos, wala kang katulad. Ika'y nag-iisa. Kataas-taas ang Diyos, lahat ng papuri para sa iyo. Magpakailanman. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang awit, Jesus. Sige po, sabihin natin sa Panginoon, magpakailanman. Sa iyong kalwalhatian, ng kadakilaan, Jesus. Magpakailanman, magpakailanman. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang awit, Jesus. Magpakailanman. Sa iyong kalwalhatian ang kadakilaan, Jesus. Kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, wala kang
sa'yo. Sige po, tayo po'y umawit ng papuri sa kataas-taasang Diyos na tunay na walang kautulad. Siya lamang ang nag-iisa na dapat purihin at ibigay ang pagsamba para sa Kanya. Purihin ang pangalan mo, aming Panginoon. Salamat, salamat, dakila ka, dakila ka, aming Panginoon. Sa'yo ang papuri, sa'yo, itataas, Ikaw lang, taas, ikaw lang, magpakailanman. Sige po, for the last time. Sa'yo ang awit, sa'yo ang awit, Jesus. Lakas po natin, magpakailanman. Magpakailanman. Sa'yo kalwalhatian at kadakilaan, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Sa'yo ang aming papuri, sa'yo ang aming pagsamba, at dakilain ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Amen and amen. Amen. Puro bang Panginoon, tunay po na ang Diyos ay mabuti at palagi po nagkapala para po sa atin. Sige po, tayo po umikot sandali. Kamayan po natin ang bawat sang narito. Kamustahin po natin sila. Okay. Kahit gaano po kaganda ang 2025, kahit napakaraming pagpapala na naranasan tayo ng 2025, tapos na, nakalipas na. Kahit gaano namang maraming pagsubok ang pinagdaanan natin at kahirapan na naranasan ng 2025, tapos na ang 2025 at nakalipas na. Kaya ngayon, nasa 2026, bagong taon, bagong panahon. Tayo pong lahat ay tumayo. At sabay-sabay po nating buksan ang ating mga Biblia sa aklat po ng Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Ecclesiastes 3 verse 11. For everything there is a season and a time for every activity under heaven. Sabi po ng isa pang salin, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Tayo po yung manalangin. Salamat po, Panginoon. Because we have seen, we have experienced your presence and your goodness during the year 2025. Now, as we embark into another year, I pray that you will give us the wisdom, give us the understanding, because the things that we may have missed last year, our shortcomings, and even, Lord, our wrongdoings, this 2026, we will not be able to miss it, but we will be able to do your will for our lives. Father, we thank you
because we come to you this morning with a grateful heart, with a humble heart, with a teachable heart. Father, speak to us, teach us, that we may live a life this 2026 that is pleasing to you. Father, thank you so much. Salamat po ng marami, Panginoon. Ang papuri at pagdakila ay sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. At makakaupo na po tayong lahat. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes chapter 3, inilarawan po dito ng manunulat. Yung manunulat dito happens to be the most intelligent person na nabuhay nung kanyang kapanahunan. Inilarawan niya po dito ang iba't ibang panahon ng buhay. Kung titingnan po natin yung Ecclesiastes chapter 3, mula verse 1 hanggang sa verse 8, makikita po natin yung 14 na magkakabaliktad na pangyayari sa buhay na nangyayari sa iba't ibang panahon. Patuloy niyong buksan ng inyong mga Bible at sabayan niyo akong basahin ito. Sabi sa verse 2, a time to be born and a time to die. Tama? Merong panahon na itinakda para ang isang tao ay ipanganak at meron ding panahon na itinakda ng Panginoon na ang tao ay mamamatay. Ganun talaga ang buhay. A time to plant and a time to uproot. A time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build. A time to weep and a time to laugh. Sa buhay, merong panahon ng pag-iyak. Meron din namang panahon ng pagtawa. A time to mourn and a time to dance. A time to scatter stones and a time to gather them. A time to embrace and a time to refrain from embracing. A time to search and a time to give up. A time to keep and a time to throw away. A time to tear and a time to mend. A time to be silent and a time to speak. Merong panahon para manahimik tayo at meron ding panahon para magsalita. Nangangahulugan, hindi lahat ng panahon dapat nagsasalita tayo. May panahon din na tayo ay nakikinig at tumitigil sa pagsasalita. A time to love and a time to hate. A time for war and a time for peace. May panahon sa lahat ng bagay sa buhay. At ang sabi po ng 3:11, He has made everything beautiful in its time. Lahat ng pangyayari sa buhay na nangyari ayon sa kalooban ng Panginoon, kahit ito ay mahirap, kahit ito ay masakit, pag nangyari ito ayon sa kalooban at tiyempo ng Panginoon, ang tawag dito ay maganda. Because He has made everything beautiful in its time. Kahit kasama sa buhay ang mga panahon ng pagsubok at paghihirap. Kaya kung ang assumption natin, tinanggap ko na si Kristo sumusunod na ako kay Kristo, bakit nararanasan ko pa ang ganitong uri ng mga pagsubok sa buhay? Bakit ganito ang nangyari sa buhay ko? Kung kailan ako nagtatapat sa Panginoon, tumitindi naman ang mga pagsubok. Kung kailan ako nagbigay ng puso ko sa Panginoon, bakit tumihirap ang buhay? Alam nyo, hindi po yun nakakapagtaka. Kasi kasama na po yun sa bahagi ng buhay. Kaya yung tao nung ipinanganak sa mundo, hindi lang kaginhawahan, pati rin kahirapan ay kasama sa buhay ng tao. Meron lamang po tayo mga ilang obserbasyon patungkol sa panahon ng Panginoon. Ang bawat panahon ay may kanyang gawain. So, ibig ko sabihin, sa bawat season ng buhay natin, merong mga gawain. At ang bawat gawain sa bawat season ay itinakda ng Panginoon. Sa bahay po namin, meron pong 2 babies, di ba? Nanganak si Abes, nanganak din yung asawa ni Juleber. At kapag nag-aalaga kami ng mga babies, lalo pag kumpleto kami sa bahay, iba't ibang theories sa child development ang napapag-usapan namin. Siyempre, si Abes, nurse. Ang galing-galing niya sa mga child development theories. Si Josh, social worker. Ako, early childhood teacher. Napapag-usapan namin yung iba't ibang child development
theories. At madalas, napapag-usapan namin yung theory ni Erik Erikson na ang bawat stage sa buhay ng tao ay merong conflict. Bata, kabataan, pagdating mo sa adulthood, maging sa panahon ng pagtanda, bawat stage merong conflict. At yung conflict na yon, kailangan ma-resolve mo. Kasi pag hindi mo na-resolve, yung mga conflict na yon, tsak na makakaapekto sa pagkatao at sa emotional health ng isang tao. Pag na-resolve mo yung conflict sa bawat stage, nagiging tawag po doon na Erik Erikson ay milestone of growth. Nagiging milestone of growth. Kay Erik Erikson, meron po siyang ginawang 8 stages. Babanggitin ko lang po ito ng mabilis. Ang unang stage sa bata kapag siya ay isinilang, trust at saka mistrust. Yung bang natututunan niya na ang mundo ay ligtas at yung mga tao bang nasa paligid niya ay maaasahan. Pangalawa, kapag ang bata ay tumungtong na sa 2, 3 taon, autonomy versus shame and doubt. Dito po, natututo ang bata na maging malaya at nagkakaroon siya ng tiwala sa kanyang kakayahan bilang isang bata. Pangatlo, pag dumating na siya sa preschool age, initiative versus guilt. This is learning to take initiative without fear of punishment. Yung magkukusa kang gawin ng isang bagay na hindi ka natatakot na kapag ginawa mo yung bagay na yon, ikaw ay parurusahan. At kapag ang bata naman ay nasa school age, ang conflict naman, industry versus inferiority. Ito po yung dinidevelop na yung kakayahan nila sa pamamagitan ng pag-aaral. Pag dumating na sa adolescent period, identity versus role confusion. Merong isang nanay dito sa loob ng church, sabi niya, yung anak niya, nung nakausap niya, umiiyak kasi hindi niya maintindihan yung kanyang sarili. Dumadaan siya sa role confusion. Kasi dito sa panahong ito, sa pagiging teenager, nagkakaroon ka ng maliwanag na pananaw kung sino ka. Meron kang self and personal identity. At pag dumating naman sa young adulthood, eto na yung intimacy versus isolation. Nagsisimula ng mag-girlfriend, mag-boyfriend, o pumapasok na sa pag-aasawa. Dito sa period na to, sa young adulthood, you are building close and meaningful relationship. Kasi part din talaga, stage yun ng buhay. Pag middle adulthood na, eto na po yung generativity versus stagnation. Kapag hindi ka contributing member ng society, pag hindi mo sinusuportahan at tinahanda ang susunod na generation, naku, magi-stagnate. Kaya di ba, maraming mga tao hindi na paghandaan ang middle adulthood. At yung susunod, yung panghuli, late adulthood, integrity versus despair. Reflecting on life with a sense of fulfillment o regret. Sa pyramid ni Maslow, ito po yung pinakamataas, yung self-actualization. Ganito din po yung kay Erik Erikson. Kaya bawat panahon ng buhay natin, merong gawain. Kaya dapat yung gawain sa panahon ng buhay natin, dapat nagagawa natin yon kasi yon ay itinakda ng Panginoon. At ang plano ng Panginoon, maranasan natin ang iba't ibang gawain at karanasan ayon sa panahon ng buhay. Ayon sa panahon ng buhay. Kaya kung ikaw ay pinag-aaral, dapat nag-aaral kang mabuti. Kung pumasok ka na sa girl and boy relationship, dapat pagbutihin mo yon kasi yun ang magsasabi kung ready ka na ba na mag-asawa o hindi. Kasi maraming pumapasok sa pag-aasawa, hindi pa ready. Hindi ready sa sakripisyo na hinihingi sa kanila kapag sila ay meron ng anak. Ang totoo po, ang pag-iyak ay bahagi ng buhay. Pero hindi naman palaging pag-iyak ang buhay. Kasi meron din namang pagtawa. Ang pagtatayo ay maganda sa tamang panahon. Pero ang pagsira ay kailangan din. Napansin nyo ba yung mga building na condemn na kasi lumagpas na sila ng 50 anyos? Tinayo sila 50 years ago, lumagpas na sila ng 50, binabagsak sila. Kaya kahit building, meron din silang
anong tawag doon? Meron din silang expiry date, binabagsak. Lahat ng gawain o nangyayari sa buhay ay mahalaga. Kagaya po ng pagpatay. Kung ang pagpatay ay mangyayari sa isang panahon na walang digmaan, sa isang panahon ng kapayapaan, ang pagpatay po ay kasalanan. Pero kung ang pagpatay ay mangyayari sa panahon ng digmaan, ito ay marangal na gawain. Ang pagsasayaw, di ba, ginagawa ang pagsasayaw pag merong celebration, pag may pagdiriwang, maganda. Pero kapag merong namatayan, hindi angkop ang pagsayaw. Ang kilos at kung kailan ito ginawa ay mahalaga sa Panginoon. Ang ginagawa natin ay masasabing maganda kung ito ay napapanahon. Napakaganda pong statement ito, napakagandang tingnan ng mas malalim na pag-aaral. Marami tayong ginagawa, hindi nagdadala ng bunga kasi tama yung ginagawa natin, wala sa tamang panahon. Ang ganda po nun aralin. Marami tayong ginagawa, pero pag wala sa tamang panahon, hindi napapanahon, hindi po ito nagbubunga. Ang Ecclesiastes chapter 3, 1-8 ay tulay. Nag-bridge po siya sa unang 2 chapters ng Ecclesiastes at ang mga kasunod na talata. At dito po makikita natin na dapat tanggapin ng tao na ang bawat araw ay regalo mula sa kamay ng Panginoon. Kaya kung binigyan tayo ng pagkakataon na gumising sa bawat umaga, ang una nating reaksyon ay hindi, naku, Lunes na, pasukan na naman. Di ba nauso na nga ngayon, linggo pa lang, Sabado pa lang, nagko-complain na kasi ilang araw na lang, Lunes na, papasok na naman. Kung binigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon na magising, na merong lakas at maayos ang iyong pag-iisip, at Lunes ng umaga, kagaya bukas, pasok ka na. Gigising ka, Lord, Lunes na naman, nakakatamad. Parang Lunes na Lunes, ayaw mong pumasok. Dapat baguhin po natin yung ating mindset. Imbis na mag-complain, magpasalamat, kasi ang bawat araw ay regalo galing sa kamay ng Panginoon. Lord, salamat po. Nagising po ako ngayong Lunes ng umaga, kahit maraming gagawin, salamat po dahil ako ay nagising. It is good, it is better to start the day with gratitude, thanking the Lord, instead of starting the day with complaints. Dahil ang sabi po ng Ecclesiastes chapter 3, 1-8, ang Diyos ay may panahon at oras sa lahat ng bagay. Maaaring hindi alam ng tao ang timing ng Panginoon. Kung hindi alam ng tao ang timing ng Lord, kailangang magtiwala ang tao sa Panginoon at enjoy ang buhay ngayon. Nagiging makabuluhan ang ginagawa natin kung ito ay ayon sa kalooban ng Panginoon. Ang tamang gawain sa tamang oras ay nangyayari, ay ginagawa ang kalooban ng Panginoon. At maganda ito dahil ito ay nagko-contribute sa kabuuang plano ng Panginoon. Alam ko marami po sa atin ay mahilig mamasyal sa mga museo. O nakapunta na po kayo sa mga bahay ng mga taong mahilig sa arts at saka sa mga nakaka-LL. Nakakita na po ba kayo ng mga telang nakasabit sa dingding o mga telang nakalagay sa salamin? Di ba? Yung mga tela pong nakasabit sa dingding at ginagawang direksyon, napakaganda niyang tingnan. Pero tanggalin mo siya sa pagkakasabit, tingnan mo yung likod ng tela na magandang-maganda yung harapan, ang makikita mo ay mga sinulid na sala-salabat. Sala-salabat yung sinulid sa likod. Pero ang harap naman nito ay work of arts. Minsan ganun po ang buhay natin. Ang buhay ay from cradle to grave. Ang sabi po ng mayor natin na namatay, ang serbisyong ipinagkakaloob niya nung siya ay mayor ng Las Piñas, from womb to tomb. Mula daw sa sa sinapupunan hanggang sa kamatayan, merong serbisyo. From cradle to grave. At ito ay binubuo ng iba't ibang panahon
at ang iba't ibang panahon ay may iba't ibang karanasan na hatid ayon sa plano ng Panginoon. Ang mga panahong ito ng buhay ang siyang humuhubog sa atin. Maaring hindi po maganda, maaring maganda, maaring masakit, o maaaring masaya yung naging karanasan natin. Pero ang mga ito ay nagpapaalala sa atin that God makes everything beautiful in its time. Dapat po nating maunawaan na ang panahon o seasons ng buhay ay nilikha ng Panginoon. Iba-iba po ang panahon. Ako, realization ko habang tumatanda ka, iba-iba talaga ang seasons ng buhay natin. At yung season na nandun ako, hindi pwedeng ikumpara sa season ng ibang tao. Yung panahon ko, hindi pwedeng ikumpara sa panahon niya. Kasi ang Diyos ang nagtatakda ng panahon sa bawat buhay ng mga tao. Ang bawat panahon po, season, ay bahagi ng plano ng Diyos para sa kaayusan ng mundo at sa buhay din po ng tao. Di ba ang sabi sa Hebrews, ang Diyos ang architect at planner ng panahon ng buhay natin. If God is the architect and the planner of our lives, we are called to be co-builders with Him. Kaya dapat nating alamin ang plano ng Panginoon sa paanong paraan? By seeking His guidance at i-align natin ang plano natin sa plano ng kalooban ng Panginoon. Na kahit sa gitna ng mga pagsubok, ang plano niya ay nangyayari sa buhay natin. So unang dapat nating i-realize na ang Diyos ang gumawa ng panahon sa buhay natin. Kaya kung si Eric Erickson, merong stages, base sa kanyang pag-aaral sa mga tao, ito ay nanggaling sa plano ng Panginoon na meron ding panahon ang buhay ng tao. Ano ang pangalawang katotohanan? Ang panahon at ang season ay nagbabago, hindi permanente. Sa ibang bansa, meron silang tinatawag na 4 seasons. Yan, change, seasons change. Meron pong 4 na seasons. Ano yung 4 na seasons? Winter, summer, spring, and fall. Ang buhay ng tao ay ganun din. Pinaglilihi, ipinapanganak, naging bata, naging kabataan, tumanda, nagretiro. At ang bawat panahon sa buhay ng tao ay merong iba't ibang karanasan. Pero ang totoo, kahit gaano kasaya o kahirap ang isang panahon, hindi ito nananatili, ito ay lumilipas. Kaya nga sa Amerika, di ba, meron silang tinatawag na end of season sale. Ngayon, di ba, magtatapos na ang taglamig. Kaya pag magtatapos na ang taglamig, meron silang end of season sale. Lahat ng mga paninda na ibinenta nila nung panahon ng taglamig, ipinapaubos na yon para makapag-display naman sila ng iba na angkop sa panahon. Ay ang lahat po ng panahon sa buhay natin ay hindi permanente. At dahil hindi ito permanente, ito ay nagbibigay ng pag-asa sa atin. Ang bawat panahon ay merong simula at katapusan. Kaya kung nasa mahirap kang panahon, merong pag-asa. At kung nasa kasaganahan ka naman, dapat kang magpasalamat. Ang pagbabago ng panahon ay nagdudulot ng pag-asa dahil ito ay nagbibigay ng panibagong simula. Ang pagtatapos ng 2025 at pagpasok ng 2026 ay nagdadala ng bagong pag-asa. Bakit nagdadala siya ng bagong pag-asa? Kasi yung mga pagkukulang nung nakaraan, marami yon. Pwede nating punan ngayon. Yung pagkakamali nung nakaraan, kung nag-reflect tayo, buhat nung bagong taon hanggang ngayon, yung pagkakamali ng nakaraan ay pwede nating maituwid. Kasi kung hindi mo siya itutuwid at umiisip ka na magkakaroon ng pagbabago ang buhay ko, ang tawag po doon insanity. Kung hindi mo babaguhin, yung ginagawa mo ng 25, ginagawa mo pa rin ngayon, tapos umaasa ka ng panibagong resulta, ang tawag po doon ay insanity. Kagaya kanina, magamit ko yung halimbawa, sabi na, parang naulinigan ko, Sister Jessie, maaga ka.
Sabi niya kay Arthur, pwede namang, sabi ni Arthur, meron na po akong New Year's resolution. Dadating ako ng nasa oras pagpanahon ng pagsamba. Kasi pag hindi tayo dumadating ng pagsamba, namimiss natin yung awitan, namimiss natin yung prayer, namimiss natin yung fellowship. Pag dumating ka ng late word na lang, parang nag-a-adjust ka pa, parang marami sa atin ay diesel, matagal, bago uminit. At pag matatapos na, dun mo palang nararamdaman ang pagkilos at presensya ng Panginoon. Parang yung apo ko, nung maliit siya, una siyang nagbiyahe papuntang Singapore, 2 years old, si Ethan. Panonoorin niya muna, oobserbahan niya muna lahat ng mga bagay. At pag pauwi na kami, doon palang magsisink in sa kanya. Doon palang siya magsisimulang tumakbo, magbasa. Sabi ko, pambihira. Doon palang nag-sink in. Parang diesel din kahit bata. Kaya yung pagkakamali natin ng nakaraan ay maitutuwid natin. Yung paghihirap ng nakaraan ay magiging alaala na lang. Ang tagumpay nung nakaraan, yung iba ginagawang corona, sinusuot. Laging sinasabi, pero ang totoo po, ang dalangin ng Panginoon, bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw. Kaya kung kahapon, binigyan ka ng Diyos ng corona, pwede mo nang ibaba yung koronang yon sa paanan ng Panginoon. Kasi ngayong araw na ito, naghanda na naman ang Diyos ng biyaya ng corona para isuot mo pagkatapos ibababa mo uli sa kanyang paanan. Kasi araw-araw, may nakalaang pagpapala ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya yung mga tagumpay, hindi yan sinusuot ng matagal. Hinuhubad yan, kinakalimutan, kasi naghahanda ang Diyos ng panibagong tagumpay na pwede mong isuot uli. Dahil ang panahon ay nagbabago, dapat alam natin kung paano umangkop o makibagay o sumabay sa panahon. Ang sabi po ng Pag-asa, ngayong January, wag muna nating iligpit yung ating mga jacket, kasi ngayong panahon ng January ay magiging malamig. Kaya kung alam mong malamig, hindi ka magsusuot ng short o magsusuot ng napakanipis na t-shirt, lalo pag matutulog ka. Anong gagawin mo? Magsusuot ka ng jacket kasi kailangan mong sumabay, makibagay sa panahon. The seasons change to teach us the very inevitability of change. Ang pagbabago ng panahon ay nagtuturo sa atin na nagbabago talaga, na hindi mapapasubalian ang pagbabago. Therefore, our duty is to adjust our sails and flow with the current of change. Adjust and learn, adapt and modify to the newness that life presents from time to time. Kaya kung ayaw mong magbago, hindi ka hihintayin ng pagbabago. Iiwanan ka ng panahon. Kung titingin po tayo sa social media, sa mga nakapost, marami doon fake news, marami doon AI na lang ang mga pictures. Pero kung titingin tayo sa paligid natin, maraming mga tao na ayaw sumabay sa pagbabago ng panahon, maraming mga negosyo ang ayaw sumabay sa pagbabago ng panahon, at sila ay naiwan at sa kalaunan ay nawala. Kaya nga po, di ba, ang mga produkto, the same ingredients, nagre-rebranding lang sila. Yung mga malls, ako po palaging dumadaan sa Mega Mall kapag meron kaming practice, ay pag may recording kami sa Tanikol ng Lagot, napapansin ko, coming, new look, mga nakalagay, yung mga stores na wala pang gumagamit, nakalagay doon, coming, new look, mga ganon. Pati ang mga malls, nagkakaroon ng bagong itsura para sumabay sa pagbabago. Napansin nyo ba, nung panahon natin, yung mga decorations, ang bibigat, malalaki lahat, tapos punong-puno yung lugar. Pero ngayon napansin ko, maliliit, maninipis, at konting-konti. Pati nga sa paglagay sa certificate, nung isang araw nagbabrowse ako, ganito pa lang ngayon, kung gusto mo ang certificate mo modern, dapat may sinasuggest siyang kulay. Kailangan daw mas maraming nakikita yung papel, yung kulay ng papel na kulay puti. Nagkakaroon ng rebranding, nagkakaroon ng new look.
para sumabay sa pagbabago. At napansin niyo po ba sa mundo kung gaano kabilis ang panahon? Yung dating kagaya halimbawa ni Julene, si Julene very matanda, meron siyang impact sa akin kasi nung bata yan sobrang active niya. Talagang sumayaw, lahat napaka-active niya. Napansin mo, hindi na siya bata. Teenager na siya. Parang umikot ka lang, pagtingin mo yung bata, lumaki na agad. Ganon din sa mga anak natin, di ba? Gaano kabilis ang panahon? Gaano kabilis lumaki ang bata? Kung gaano kabilis lumaki ang bata, ganon din naman kabilis tumanda ang tao. Alam mong matanda ka na, kung sinasabi ng isip mo magagawa mo, kaya mong gawin. Pero ang sabi ng katawan mo, hindi kaya. Nung teenager ka, di ba? Lagi kang overnight, puyat ng puyat. Walang epekto sa'yo. Kayang-kaya mo. Ngayon, matulog ka lang ng 2:00, gumising ka ng 7:00, ang sakit na ng ulo mo, ang dami ng mga, parang may hangin, hindi mo na maintindihan. Alam mong tumatanda ka na. Parang kahapon lang, kinasal kayo, pero ngayon, senior ka na. Parang kahapon lang, dati magkasama pa kayo ng mahal mo sa buhay, pero ngayon, namayapa na. Lumipas ang panahon ng ganun-ganun lang. Kaya pala yung kinakanta namin, nung panahon namin, yung kanta ni Sharon Cuneta, kagabi, madaling araw kasi not feeling well ako the whole day, katulog ako, nung madaling araw, gising ako. Tapos tinitingnan ko si pastor, yung ulo niya, ay maputi na nga. Naalala ko yung kanta ni Sharon Cuneta, kung maputi na ang buhok mo. Kita ko, puting-puti yung buhok eh. Sabi kong tayo ay matanda na, tayo pa rin kaya, hahawakan mo pa rin ang kamay ko, mamahalin mo pa rin ba ako? Ganon-ganon lang, lumipas ang 30 taon. Ganon-ganon lang, lumipas ang 40 taon. Ito ang nangyayari dahil maikli lang ang panahon. At napansin nyo ba, kapag ang panahon ay masaya at maganda, maikli lang, mabilis lang. Bang, sasabihin mo, bakit ganon? Kung kailan ako nag-e-enjoy, tapos na agad. Pangatlong bagay na dapat nating tandaan, hindi po natin kontrolado ang season. Una, ang Diyos ang may likha ng season. Pangalawa, dahil ang season ay nagbabago, dapat marunong tayo mag-adjust. Pangatlo, hindi natin kontrolado ang season. Pero yung tugon natin sa panahon natin, yon ang kaya nating kontrolin. Kung ikaw ay nasa panahong mahirap, kung ikaw ay nasa panahon na very stressful, piliin na magtiwala sa Panginoon. Piliin na kahit mahirap ang pinagdadaanan, lumalago ka sa panahon ng kahirapan. Pero kahit hindi natin kontrolado ang season, alam natin kung sino ang may hawak ng ating panahon. Wow, ito ang gusto ko sa lahat. Hindi natin hawak ang buhay, pero alam natin kung sino ang may hawak ng buhay. Hindi natin alam ang panahon ng ating buhay, pero alam natin kung sino ang may hawak ng ating panahon. At ang maganda, sa lahat po ng panahon ng buhay natin, dapat merong paglago. Pakisabi nga, paglago. Paano magkakaroon ng paglago? Una, dapat mong alamin kung anong panahon ka. Dapat talaga. Kaya nga, di ba, yung tribo ni Issachar, distinguish sila, separate sila, kasi they have the ability to read the times. Alam nila yung panahon. Tayo bilang mga pananampalataya, binigyan tayo ng Panginoon ng discerning para alam natin yung panahon. Kasi pag alam natin yung tamang panahon, alam natin kung ano ang gagawin natin para yung gagawin natin maging produktibo. Alam mo kung ano ang panahon. Kasi pag alam mo ang panahon, alam mo rin kung ano ang dapat mong gawin. At ang bawat panahon ay may aral at pagpapalang dala. At yung panahong ito, yung mga aral at pagpapalang dala, ito ang humuhubog sa atin para tayo ay lumago. Hindi natin kontrolado ang panahon ng buhay natin. Kaya matututunan nating tumugon kesa dahil wala tayong kakayanang baguhin ang panahon.
Hindi natin mababago ang panahon. Ang magagawa natin ay isurrender ito sa Panginoon. Anong season ng buhay ka? Dahil kung isusurrender natin ito sa Panginoon, God can do so much more with your surrender than you'll ever do with your control. Ito ang panahon ng buhay ayon sa panahon ng kalikasan. Tingnan lang po natin yung 4 seasons, bago tayo tumingin sa iba't ibang panahon ng buhay. Pansin ko ang haba pala ng introduction. Una, spring. Panahon ng spring. Ang sabi nila, ang panahon ng spring, ito ay panahon ng pagpapanariwa at saka paggising. Ito ang panahon ng bagong simula, bagong inspirasyon at bagong pag-asa. Spiritually, ang spring ay panahon ng pagputol. Ang mga gawain at paniniwalang hindi tama sa panahon ng spring ay tinitigil o inaalis para magkaroon ng bagong pagtubo. Kung kayo po ay nagtatanim, mapapansin nyo, nung umattend tayo ng training, last year yun bumili ng halaman, Sister Marilu, na halagang 50 pesos. Ang dali niya lang palang alagaan, diligan mo lang ng diligan, hanggang dumami na hindi ko napansin, nadaganan ng isang halaman, parang natanggal lahat ng mga kasi very fragile siya na uri ng halaman. Ang ginawa ni pastor ng mga nakaraan, tinanggal niya, pinutol niya. At nung tiningnan ko kahapon, ay nagsisimula na siyang tumubo uli. Nagsisimula nang gumanda uli yung mga dahon. Kaya dumarating talaga yung panahon ng bagong simula. Ang summer, growth and abundance. This is marked by vibrancy, productivity, and a strong sense of divine connection. Ang sabi naman ng iba, ang summer ay dry season, di ba? Summer, tagtuyot, kaya kailangan ng mas maraming tubig at pagkain para manatiling buhay, may lakas at lumalago. Sa panahon naman ng autumn, ang autumn po ay panahon ng transition, yung paglipat at reflection. Ito ay panahon ng pag-ani at pagbubulay-bulay ng mga aral na natutunan. Kasama dito ang pag-alis sa mga gawain o tao na hindi kailangan para sa paghahanda sa panahon ng pagpapahinga. Pang-apat, yung winter. Ang winter po ay pagpapahinga at pagsubok. Panahon ng katahimikan, yung panahong wala gaanong ganap. Dahil wala gaanong ganap, panahon ng pagbubulay-bulay. Napansin nyo ba sa buhay nyo? May panahon na sobrang busy ka, ang dami mong ginagawa na halos hindi ka pa makapagpahinga. Pero may mga panahon naman sa buhay na wala kang ginagawa, na ang ginagawa mo na lang ay magpahinga. Nasa ang panahon tayo. Kaya sinasabi nga kay Pastor, naku, nakakapagod yung panahon natin ngayon. Pero dapat nating samantalahin. Kasi pag nawala na tong panahong ito, hindi mo na maibabalik. Ito yung panahon na akala mo walang nangyayari, pero ito ay panahon ng pagpapalalim ng ugat, pagpapatibay ng pundasyon. Kaya pag hindi ka pala gaanong busy sa mga gawain, hindi yun panahon na sayang. Kasi ito yung panahon para hanapin ang mukha, para lumalim ang iyong ugat at tumibay ang pundasyon mo sa Panginoon at sa salita ng Panginoon. Akala mo, dahil tahimik at nagpapahinga, walang nangyayari sa taas, pero sa ilalim, lumalalim ang pundasyon. Meron pong common spiritual life seasons. Merong tinatawag na waiting season. Ito po yung panahon kung saan ang pag-uugali natin ay hinuhubog ng Panginoon. Yung naghihintay ka. At ang nakakainip na panahon ay yung panahon ng paghihintay. Konti ang tao na merong pagtitiis na maghintay. Pero pag nasa waiting season tayo, meron tayong hinihingi sa Panginoon, pero hindi pa ibinibigay ng Panginoon, naghihintay tayo. At sa paghihintay natin, dapat matuto tayong magtiis at magtiwala sa timing ni Lord. Alam nyo, napakahalaga ng timing ni Lord. Hindi natin pwedeng unahan, hindi tayo pwedeng mas magaling pa sa Panginoon. Lalo tayo dapat naka-align. Dapat lagi tayong nakasabay sa timing ng Panginoon. Meron pong dry o wilderness season. Ito yung panahon na parang ang layo ng Panginoon.
Pag nananalangin ka, parang walang tugon ang mga panalangin. Pero po, ito ay sinadya ng Panginoon na maranasan natin. Ito ay panahon ng buhay natin para tumibay ang ating pananampalataya, para hindi po tayo umasa sa ating damdamin. Kasi ang totoong pananampalataya sa Diyos, hindi nakaasa sa damdamin. Ang totoong pananampalataya sa Diyos ay hindi nakaasa sa pagpapala. Kasi yung iba, maglilingkod sa Panginoon pag maraming blessing. Pag walang blessing, lumalayo sa Panginoon. Kapag malungkot, ayaw sa Panginoon, hindi po. Sa lahat ng panahon ng buhay natin, dapat tayo ay nasa presensya ng Panginoon. Sabi nila, sa panahon po ng tagtuyo o wilderness, ito po yung panahon na pinakamalapit ang Panginoon. Dahil sa panahong tila hindi siya nagsasalita, doon dinidevelop ng Panginoon ang ating spiritual eyes. Doon dinidevelop ng Panginoon ang ating mga muscles para makita natin at maranasan nating lalo ang presensya ng Panginoon. Kaya kung feeling mo ayaw mo pumunta ng church, bumangon ka, maligo at pumunta sa church. Kung feeling mo ayaw mo mag-pray at magbasa ng Bible, itabi ang cellphone, ibaba ang cellphone, kunin ang Bible at magbasa. Kasi sa mga panahong ito, binubuksan ng Panginoon ang ating mga mata. Meron pong test and trial season. Ito po yung mahirap na bahagi ng ating buhay. Pero ito ay ginagamit ng Panginoon para turuan tayong maging mapagpakumbaba. Tinuturuan tayo ng Panginoon na maging matatag. At tinuturuan tayong ma-exercise yung ating pananampalataya. Ang dahilan po ng mga pagsubok, para yung sinasabi natin, ipamuhay natin. Meron pong happy or harvest season. Panahon na ipinagdiriwang ang mga pagpapala habang inaalala na ang lahat ng ito ay galing sa kamay ng Panginoon. Kaya kung panahon ka nang nag-aani ka, dami mong blessing. Okay yun, masaya yun, magandang panahon yun. Alalahanin mo kung kanino ito nanggaling. Ang Diyos ang nagbibigay ng kakayahan para tayo ay gumawa ng pera. Growing seasons, ito po yung sa lahat ng panahon gusto ko. Kasi ang growing season, ito yung panahon ng pagsubok at pag-inat. Di ba nakakita na tayong lahat ng goma? Yung goma, pag nilagay mo sa palad mo, ganyan lang yan. Pero pag kumuha ka ng 10 pirasong kangkong at itali mo siya, naiinat siya. Pag kumuha ka pa ng ilang pirasong daing at isama mo doon, nauunat siya. Sa panahong dumadaan tayo sa pagsubok, sa panahong iniinat ng Diyos ang ating pananampalataya, merong itinatanim ang Panginoon sa puso mo. Merong bang ipinapagawa ang Diyos na hindi mo pa nagagawa? O pinagagawa ang Diyos na sa tingin mo ay imposibleng gawin? Kaya maganda yung panahon ng growing season kasi may mga bagay na pinagagawa ang Diyos sa tingin mo hindi magagawa, pero magagawa. Meron pong tinatawag na pruning seasons. Ito ay ang panahon ng paglilinis, pagpuputol at pag-alis ng mga bagay sa buhay natin na hindi makakatulong sa paglago ng ating pananampalataya kay Lord. So ang tanong, paano kung may taong umalis sa buhay ko? Di ba? Dito sa simbahan, normal na ang tao ay umaalis at dumadating. Ibig sabihin ba, hindi kayo, may kaibigan kayo, may negosyo kayo, umalis yung isang tauhan nyo. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin ba nun na ikaw ay you failed? O na ang Diyos ay nagagalit? Na ang mga relasyon ay hindi mahalaga sa Kanya? Maaring ito ay nangangahulugan na nagbago ang panahon. Isa po sa napansin ko, pag nagpapalit ng panahon sa buhay ng tao, ang mga tao rin sa kanyang buhay, dinadagdagan o pinapalitan ng Panginoon. Nagbabago ang panahon. O maaaring yung pagkawala ng isang tao nangangahulugan na ikaw ay iniingatan ng Panginoon o inihahanda ka niya. Dahil ang paglago ay nangyayari. Kahit minsan ito ay masakit, ipinapakita ng Diyos, siya ay nagsisirado ng isang pinto at nagbubukas ng isang pintuan. Loss can make space for new growth, healing, or relationship. It doesn't mean abandonment.
It only means redirection. Harvest seasons are times of fruitfulness and experiencing the rewards of the work and faithfulness in previous season. This is the season everyone wants to be in. But we have to be careful because harvest seasons have their challenges as well. So ito na po yung ating maikling mensahe. Number 1, God is the designers of season. Kung merong higit na nakakaintindi tungkol sa panahon, walang iba kundi ang Panginoon dahil siya ang nagdisenyo ng panahon. Parang sa bukid, kung merong higit na nakakaunawa tungkol sa pagtatanim, walang iba kundi ang magsasaka. Alam niya ang panahon ng pag-aararo, panahon ng pag-aararo, panahon ng paghahanda ng lupa, panahon ng pagtatanim, panahon ng paghihintay at panahon ng pag-ani. Pag ang magsasaka ay nagtanim sa maling panahon, kahit mataba pa yung lupa, hindi siya aani ng tama. Pag minadali niya naman ang ani, masisira ang tanim at hindi rin siya aani ng tama. Naalala ko si Ate Feli nung pumunta po siya dito sa Maynila, di ba? Ngayon, pauwi na sila balik siya ng Nueva Ecija. Sabi niya, nung nagkaroon ng bagyuhan, yung itinanim nila kulang-kulang 2 hektaryang palay, yumuko kasi gusto na sana niyang ipaani pero may sakit siya. Yung mga trabahador niya na tumulong sa kanya magtanim, hindi siya tinulungan kasi merong kumuhang ibang amo. May ibang pinagagawa. Noon sakit naman nun, di ba? Dapat yung nagtanim, sila din yung mag-aalaga sa mga tinanim nila, pero iba talaga ang may-ari sa bayaran. Yung bayaran, magawa niya lang yung trabaho niya, tapos na, wala na siyang pakialam. Maibigay yung sweldo niya, pero yung may-ari, merong pakialam. Kaya sabi niya, umuwi ako ng Maynila kasi yung kinapital kong ganitong amount na lugi dahil wala akong naani. Ganon din ang Panginoon. Alam ng Panginoon kung kailan natin kailangan ang pagbabago sa buhay. Bagong taon, bagong panahon, bagong taon, pagbabago sa buhay. Kung binabago ng Panginoon ang buhay natin, hindi po ito nangangahulugan na pinaparusahan tayo ng Panginoon, kundi inaayos tayo, inihahanda tayo ng Panginoon. Ang sabi po na John Maxwell, 4 na paraan kung paano ang tao ay nagbabago. Nagbabago ang tao kapag sobra siyang nasaktan. Di ba? Parang yung mag-asawa, yung babae, laging ginugulpe, laging niloloko. Sasabihin ng babae, enough is enough. I have enough of you. Iwanan na kita, maghiwalay na tayo. Dahil sobra siya nasaktan, magkakaroon ng pagbabago. Kapag nakarinig siya, marami siyang narinig, marami siyang nakita, at marami siyang natutunan, nagkakaroon ng pagbabago. Pero, ang pagbabago po ay, hindi pagbabago, ang paglago ay isang desisyon. Pwedeng magkaroon ng pagbabago, pero hindi ka lalago kasi ang paglago ay desisyon, intentional at paglabas sa nakasanayan. Nagbabago ang tao pag siya ay sobrang nasaktan, madami ang nakita at narinig, at madami ang alam, pero ang paglago ay choice. Pangalawa, palaging may layunin ang disenyo ng Panginoon. Si Joseph sa Genesis 37 hanggang 15, dumaan sa iba't ibang panahon ng buhay. Mula sa pagiging paboritong anak, pinagkaisahan at itinakwil ng mga kapatid, naging alipin, naging bilanggo, at sa huli naging pinuno. Sa unang tingin, parang yung mga iba't ibang pangyayari sa kanyang buhay ay walang relasyon, pero ang mga nangyari sa kanyang buhay ay mga pangyayari na pinahintulutan ng Panginoon kay Joseph. Dahil hinuhubog ng Panginoon ang kanyang pagkatao, tinuturuan siyang maging matalino at kung paano humawak ng kapangyarihan. Yung planong masama sa kanya ng kanyang mga kapatid, ginamit ng Panginoon para sa kanyang kabutihan. Maaring hindi mo naiintindihan ang mga nangyayari sa iyo. Maaring ito ay paghahanda sa susunod mong level. Number 3, as God leads us into new seasons, we are called to respond with faith and not fear. Sino sa atin ang nakakaalam ng mangyayari sa 2026? Kapag ang isang bagay daw ay hindi natin alam, nagkakaroon tayo ng takot.
Pero tayo ay mga mananampalataya. Yung hindi natin alam, hahakbangan natin ng merong pananampalataya. Di ba naalala niyo si Peter? Si Peter palagi siyang kasama ni Jesus. Marami siyang nakitang himala na ginawa ni Jesus, pero isang araw sa gitna ng bagyo, nasa loob sila ng bangka. Ang himala ay wala doon sa loob ng bangka. Ang himala ay nasa labas ng bangka. Kasi bilang pagsunod kay Jesus, lumakad siya sa tubig. Pero nung siya ay na-distract ng mga pangyayari sa kanyang paligid, natakot siya at siya ay lumubog. Pero nung tumawag siya kay Jesus, siya ay iniligtas ni Jesus sa pagkalunod. Ang bagong panahon ay nakakatakot. Hindi natin alam ang mangyayari. Pero kung ang mata natin ay nakatingin kay Jesus, ang pananampalataya natin at tiwala kay Jesus ay lalago. Yung faith, yung trust natin kay Jesus will carry us through 2026. Kung ang meron lang tayo ay faith and trust in the Lord, we will never go wrong. The Lord will carry us. Kung paano na tayong dinala noong 2025, dadalhin niya rin tayo ngayong 2026. But we have to reflect. We have to learn the lessons. And we do not have to repeat the lessons of the past, because repeating the lessons, the mistakes of the past, and expecting a different result is called insanity. Dahil ang Panginoon ang gumawa ng mga panahon, ang ating mga plano sa buhay ay dapat ipasailalim sa Kanya. Anong plano natin ngayong 2026? Sasabihin natin, hindi, magtatayo ako ng negosyo, mag-i-expand ako, pupunta ako sa ganito. Ito ang gagawin ko ngayong 2026. Ang tanong, yung plano mo ba, sinangguni mo sa Panginoon? Ang tanong, yung plano mo ba naka-align sa plano ng Panginoon? Sa Genesis chapter 12, alam natin, si Abraham may sarili siyang plano. Pero nung nangusap ang Panginoon sa kanya, yung plano niya, inalign niya sa plano ng Panginoon. Kahit yung plano ng Panginoon, hindi niya naiintindihan. Kahit yung buong larawan ng plano ng Panginoon ay hindi niya nakikita. Pero yung plano niya, ipinailalim niya sa plano ng Panginoon. Alam niyo ang nakakatuwa sa Panginoon, pag meron siyang ipinapagawa sa atin, madalas hindi naman ipinapakita ng Panginoon ang susunod na gagawin. Madalas hindi pinapakita ng Panginoon ang buong larawan. Ang kailangan mo lang ay sumunod, humakbang. Pag humakbang ka, nagsisimula mo nang makita ang plano ng Panginoon. I thank the Lord yung feeding natin last year. Hindi pa naman yung tapos kasi may nag-donate pa ng pera. Matagal na yun sa puso ko, pero hindi lang feeding ang pangarap ko para sa mga taong homeless. Homeless, hindi hopeless. Sana yung mga homeless magkaroon ng pag-asa. Para homeless na lang sila, pero may hope pa rin sila. Dalangin ko, bilang simbahan, magkaroon tayo ng lugar. Sabi ko nga dati, may mga tao na akong kinausap, pero hindi pa rin nahulog yung tamang timing ng Panginoon. Gusto ko sana magkaroon ng kainan sa labas dyan, sa parking natin. Every morning, bago sila gumawa ng trabaho nila, mangalkal ng basura, mangalakal, kakain muna sila, may mainit na kape, may tinapa, may kanin, para busog sila buong araw. At pwede silang maligo. At pwede silang maglaba ng kanilang damit. Madali lang pala yun. Parang ang hirap gawin. Pero nung nagsimula ka ng magpakain, di ba, may nag-donate na isa. May isang nag-donate. Kahapon may nag-donate na naman. Praise the Lord. Sabi ko, ang galing mo, Lord. Hahakbang ka lang eh. Hindi mo alam kung saan manggagaling yung pera. Pero pag nagtiwala ka sa Panginoon, susunod na yung provisions ng Panginoon. Ang pagsunod sa Panginoon ay hindi issue ng pera. Ang pagsunod sa Panginoon ay issue ng pagtitiwala at pagpapasakop sa kanyang kalooban. Entering a new season by God's design means trusting Him even when details are missing. Ngayong 2026, our response to God is surrender, control. Tayo ang nagmamanang obra ng ating buhay, but we will surrender the control of our lives to God, and we will align our plans sa plano ng Panginoon. Our response is obedience. Our response is trust. Sa mga nagdadrive, familiar, di ba, sa mga nagdadrive, ako, kahit sa nakikigulo lang sa nagdadrive, di ba meron tayong GPS?
Kami ilang beses naming naranasan, nagbabiyahe. Tapos yung driver, hindi kabisado yung daan. Imbis na liliko na kami, dumire-diretso siya, kaya imbis na maaga kami makauwi, dapat mga alas 5 nasa bahay na kami, inabot pa kami ng alas 8 dahil inikot namin yung buong Maynila dahil napunta pa kami sa nasa Skyway. 'Di ba? Ang GPS, sasabihin ng GPS, dito ka lumiko. Dahil daldal ka ng daldal, hindi ka nakafocus, hindi ka nakaliko. Ang GPS ba natataranta? Tayo natataranta. Pero ang GPS, hindi siya natataranta. Ang gagawin niya lang, rerouting. Kahit nakalagpas ka na, alam niya ang daan para makapunta ka sa destinasyon mo. Ganon din ang Panginoon. Kung ang plano natin noong 2025 ay pumalpak, at marami tayong plano ng pumalpak, hindi nagugulat ang Panginoon kasi meron siyang ibang daan. A detour is not denial. It's direction. Isipin po natin tayo ay nakatayo sa pintuan. Yung isang paa natin nasa lumang taon, 2025. Yung isang paa naman natin nakahakbang na sa 2026. Okay ba yun? Parang hindi kailangan kuhain mo yung isa mong paa sa 2025 at dalhin mo sa 2026 at doon ka palang magsisimulang humakbang. Kahit gaano kaganda ang 2025, tapos na yon. The wise see the hand of God in their best seasons. They also see their best seasons in the hand of God. Kaya po ang sabi ng awit 31 verse 5, my times are in your hand. If our seasons are in the hands of God, then we don't need to try to keep them in ours. We just need to surrender control to God. As 2026 unfolds, God is inviting us to step into a new season, not with fear, but with faith. And our response, Lord, we step into the season by your will, according to your design, and for your glory. Tayo pang lahat ay tumayo. Hallelujah. Yes, Lord. Walang makasasapa, ikaw lang ang pupuno sa pusong mapaghanap, Panginoong Jesus. Ikaw lang ang daan, ang buhay at ang sagot sa buhay na magulo, Panginoong Jesus. Aming Ama, lumalapit po kami na nagpapakumbaba sa iyong harapan. Sa iba sa amin na hindi pa nakapag-reflect sa taong 2025 and the many things that you have done through and in us, maaari po bang sa oras na ito, ipakita mo sa amin, habang nakayuko kami, habang nakapikit ang aming mga mata, ipakita mo sa amin ang nakalipas na 2025. Ikaw lang nag-iisa, Diyos at walang iba. Ako ay tinawag at pinatawad mo. Walang kapal Turuan mo kami, Panginoon. sa buhay mo, Bigyan mo kami ng wisdom and understanding. sa buhay na Ipakita mo sa amin ang mga bagay na dapat na naming itigil sapagkat ito ay hindi nakakatulong sa aming paglago.
ipakita mo sa amin ang mga bagay na dapat lagyan namin ng commitment because it will help us fulfill your plans for our lives. Show us, Lord. Show us. Speak to us today. We bless you. We honor you, Lord, for the many things that you have done in 2025. As we cross over the year 2026, help us, Lord. Help us to surrender control to you. Help us, Lord, to align our plans to your plans. Help us, Lord, to be obedient. Help us, Lord, to trust in you more. And with that, we are more than ready, Lord, to cross over 2026. We are more than ready, Lord, to do exploits for our God. We are more than ready, Lord, to experience victories and triumphs that comes from you because we obeyed and we align our plans, Lord, with your plans. Salamat po, Panginoon. Ang taong 2026 ay para sa iyo, para sa kalwalhatian ng iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayong lahat. Kadalasan, kapag pinag-uusapan po ang salitang offering, ang palagi natin bibigyan po ng pansin ay yung mga biyaya na ibibigay ng Panginoon. Paborito po natin, yung tatawag po natin sa aklat po ng Malakay, na ang Diyos ay magabalik ng siksik, liglig at umaapaw. At ang Diyos ay magabalik ng higit pa sa inaasahan natin. Pero sa pagkakataon pong ito, ano ba ang responsibilidad ko bilang nagbibigay sa Panginoon? Kapag po tayo po ay nagbibigay sa Panginoon, meron po tayong responsibilidad. Unang sabi po ito, give willingly. Give freely, not by force or pressure. Magbigay daw po tayo ng kusang loob. Pangalawa, give with a cheerful heart. Magbigay po tayo ng masayahin. Pangatlo, give faithfully. Magbigay po tayo ng may katapatan. Pang-apat, give what is right. Ibigay daw po natin yung nararapat o yung tama. Ibig sabihin, may panahon na nagbibigay po tayo ng hindi sapat para po sa Panginoon. Number 5, give with the right motive. Magbigay po tayo na may tamang motibo sa ating pong puso. Number 6, be a good steward. Maging mabuti po tayong katiwala kapag po tayo nagbibigay. At panghuli, live what we give. Ipamuhay po natin anuman ang ating pong ibinibigay sa ating pong Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at ating pong dalhin ang ating pong kaloob sa harapan at ibigay po natin sa Panginoon. Kagaya po na binanggit po natin, meron po tayong responsibilidad sa pagbibigay sa Diyos. Sige po, tayo po umawit. Tayo po lahat tumayo. Please. Sa iyo ang awit, Jesus, magpakailanman. Sa iyong kalwalhatian ang kadakilaan, Jesus, magpakailanman, magpakailanman. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang awit, Jesus,
kailanman. Sa iyong kalwalhatian ang kadakilaan, Jesus. Amen. Oh, Jesus. Nagbibigay kami, Panginoon, bilang mga manampalataya na mayroong na responsible, Panginoon, sa bawat salapi na pinagkakatiwala mo sa amin, Panginoon. Nagbibigay kami, Panginoon, na mayroong masayahing puso. Nagbibigay kami, Panginoon, ng tama na dapat naming ibigay para po sa iyo. At nagbibigay kami, Panginoon, sa dahilang nagmamahal kami, Panginoon, para po sa iyo. Pagpalain mo, O Diyos, ang bawat nagbigay. Pagpalain mo sila, Panginoon. At kung aming ginagawa, O Diyos, ang aming responsibilidad, alam namin, Panginoon, gagawin mo naman ang iyong mga pangako para po sa amin. Dalangin namin, Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa corporate worship, Panginoon. Salamat sa pagkakataon, Panginoon, na umawit kami, nagbigay kami, sa pagkakataon, Panginoon, na nakinig kami, Panginoon, ng iyong mensahe. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. At ang aming dalangin, O Diyos, sa paglabas po namin sa bahay-sambahang ito, nawa, ang biwa ng pagkain ng tinapay at pag-inom ng saro ay palagi po nakalagay sa aming isipan at sa aming puso, na hindi ka lamang namin inaalala na namatay at muling nabuhay, kundi kami nag-aantay sa iyong pagbabalik na mayroong kasabikan. Ito po ang aming dalangin. Ang lahat yung magsabi ng Amen and Amen. Pagkain po tayo, Panginoon. God bless you po. Amen. Ang sarap, ano po? Dapat ngayon pa lang kayo paalis na yung bahay ninyo para dumunod sa church.